Oy, ano to? Nananawagan ngayon ang presidente ng Iran na tapusin na daw ang 6 na buwan na digmaan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Pero hindi ito nangangahulugan na sumusuko na daw sila ha. Magandang tapusin daw ito dahil ngayon ay nasa posisyon sila ng puwersa, ng lakas ng puwersa at dignidad. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So pag-usapan natin itong lumabas na balita mga kapatid, no? Ayon dito, nananawagan ng Iranian President si Masoud Pezeshkian mga tol, no? Sabi rito, has publicly called for an immediate end to the hostilities mga kapatid. Gusto niya nang tapusin ang gera dito sa Amerika pero hindi nangangahulugang sumusuko na daw ang Iran. No, ito'y pagpapakita daw kasi nasa posisyon daw sila parang mas malakas sila ngayon, no, sa kapangyarihan at saka sa dignidad. Sabing ganon mga kapatid. Pero may response dyan ng Amerika. Eto, pag-usapan natin. Samahan ninyo ako, panoorin natin ito mula rito sa WION. Iranian President Masoud Pezeshkian says it is time to end the months-long war with the United States, asserting that Iran is now in a stronger position than Washington. Sabing ganon ng Iran mga tol, mas maganda na daw tapusin na etong 6 na buwan na gera ngayon. Lalo na ngayon na mas malakas na daw sila kesa sa Amerika mga tol, kesa sa Washington. Mas malakas na ngayon yung puwersa nila. Pezeshkian's call comes as U.S. President Donald Trump pushes for greater economic pressure on Iran. Trump said that Iran was interested in reaching a deal but was not yet ready to make the right deal. And speaking to reporters, Trump warned that diplomacy with Iran remains far from a breakthrough, stating that Iran is not yet ready to accept the terms he considers necessary. Trump also said the United States has total control over the Strait of Hormuz as Washington maintains pressure on Iran. Pareho naman sila nagkiklaim na sila ang may control nitong Strait of Hormuz. Pero ayon sa Amerika mga kapatid, no, ay mas titindihan pa daw nila etong economic pressure dito sa Iran. Kumbaga, i-isolate nila ang Iran. Walang ibang mga bansang pwedeng makipagnegosasyon o makipag-business dito sa Iran. Talagang iipitin nila at gigipitin nila yung ekonomiya ng Iran hanggang sa sumuko ang Iran. Yun ngayon ang plano ng Amerika. So ngayon, kasabay nun mga tol, ay may panawagan nga itong Iran President na sinasabi nila, mas malakas naman na kami, tapusin na natin itong gerang to, sabing ganun. Through economic and maritime measures. We have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. In full control na daw sila. Sila na daw talaga ang kumokontrol nun. Kung makikita daw natin itong blockade ng Amerika dito sa Strait of Hormuz, sila na daw talaga ang kumokontrol nun. Actually, itinuturing na nga ni US President Donald Trump itong Strait of Hormuz as American territory. No, teritoryo na daw nila ang Strait of Hormuz. No, gusto na daw makipag-deal nitong Iran pero hindi pa daw ready ang Iran na makipag-deal nung nararapat na deal, yung pasok doon sa mga sinasabi niya. The U.S. Treasury Secretary Scott Bessent is expected to detail new sanctions on Monday, with Washington describing them as among the toughest ever imposed on Iran. Pinakamatindi na ipapataw nila sa Iran. Pinakamatindi. Sabing ganun nga rito sa kanilang kanilang description. The remarks comes in direct response to escalating economic pressures from Washington, with US Treasury Secretary Scott Bessent vowing an aggressive campaign of fresh sanctions aimed at crippling
Dudurugin nila mga tol yung the Iranian economy, no? Sisirain nila yung ekonomiya ng Iran. Meanwhile, Iran is striking a defiant tone. Iranian President Masoud Pezeshkian says the war should end, but from a position of power and dignity. He claims the world acknowledges Iran's victory while accusing the U.S. of targeting Iranian schools, hospitals, and infrastructure. Talks between Tehran and Washington remain on hold as a war started by the U.S. and Israel in February has been locked in a stalemate. Dito mga tol, iba-iba ang opinion ng mga nanonood. Depende kung kanino ka nakapanig, no? Kung ikaw ay nakapanig sa Iran, syempre para sa iyo panalo Iran. Kung ikaw ay nakapanig sa Amerika, syempre para sa iyo nakapanig ka sa Amerika, no? Para sa iyo panalo Amerika. Sabing gano'n nga ni Masoud Pezeshkian, it is better that we bring the war to an end now as we are in a position of power and dignity. Mas maganda na tapusin na ngayon. No, lalo ngayon nakaposisyon sila sa lakas at saka sa dignidad. Sabing ganon. At kinikilala daw ng buong mundo na panalo ang Iran. Sabing ganon, no? The whole world acknowledges our victory and emphasizes that America has attacked our schools, hospitals, and infrastructure in violation of all regulation and is hated around the world. No? Inaayawan daw ng buong mundo to mga tol. Iran has rejected the latest U.S. pressure campaign, warning that any new threats could trigger a strong... Gusto ko muna makuha yung ano nyo dun, yung reaction nyo bago natin ipagpatuloy. Sa tingin nyo ba ngayon ang Iran ay mas malakas na sa Amerika? Kasi nga ito sabi, it is better that we bring the war to an end now as we are in a position of power and dignity. Sa tingin ninyo mga tol, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Gusto ko makuha ang inyong reaction. Tuloy natin. The latest U.S. pressure campaign warning that any new threats could trigger a strong military response. Former Mr. Abbas had actually called the new U.S. sanctions bound to fail, citing previous rounds of maximum pressure that Iran says failed to force political concessions. Iranian Navy Chief Shahram Irani also warned that Iran is ready to defend its strategic waterways, claiming full control over areas east of the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman. O diba kinikilim din nila sila ang may full control. Iran's military chief of staff, Major General Ali Abdullahi, warned that any new threats would draw a crushing, punching, and devastating response across land, sea, air, and cyberspace. The Strait of Hormuz remains a key flashpoint. Iran's Navy says it has retained control over parts of the waterway, while U.S. Central Command says its forces have redirected 68 commercial vessels, disabled 3 and boarded 2. And this comes as Iran and Oman renew discussions on conditions for resuming talks, including the security and freedom of navigation through the strait. Pareho sila nagkiklaim ng lakas at kapangyarihan, no? Pareho sila nagkiklaim na sila ang kumokontrol nitong Strait of Hormuz, mga tol. And ngayon sinasabi ng presidente ng Iran, no, na mabuting tapusin na itong labanan na to. 6 months na mga kapatid nung nagsimula sila magbakbakan. Mabuti pang tapusin na daw ito mga tol dahil sila ay nasa posisyon. Hindi ito pagpapakita ng pagsuko para sa kanila. Para sa Iran, hindi ito pagpapakita ng pagsuko. Sabing ganon, ngayon ay nasa posisyon na daw sila ng kapangyarihan, mas malakas pa sa Washington, at dignidad, at kinikilala daw ng buong mundo ang kanilang pagkapanalo laban dito sa Amerika. Ngayon syempre bilang mga manonood mga tol, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Gusto ko lang makuha ang inyong opinion at reaction. Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.